Our format is we usually introduce our speaker by talking about two or three things that you may not know about him. In this case, I think that the first thing that you should know about him is that he is a red-blooded San Beda alumnus. It's great that he was able to make time for us today, because today San Beda just won its yet another NCAA championship. And so we're very happy that he was able to make time for this. Secondly, our guest is scholastic achievement from the very beginning. Valedictorian in grade school, magna cum laude in college, valedictorian in San Beda Law. And last but not least, and I think this is the most interesting, at least for me, he is a licensed scuba diver. Ladies and gentlemen, please welcome Justice Secretary Vitaliano Vit Aguirre. Thank you, John. I would like to thank also and greet the different listeners and viewers of Radio Inquirer, not only here in the Philippines but throughout the world. Thank you very much to all of you. Thank you, Secretary Aguirre. Thank you, Secretary Vit. Maybe we can start with the 14-hour hearing yesterday's House Justice Committee. Yes. So tinapos na po nila. Ano na ba ang status po ngayon? Well, ang nangyari po kahapon, kagabi, actually after 14 hours of hearing, ay tinapos na ng House Committee on Justice ang hearing. Mm-hmm. Because siguro they were able to answer already what they wanted to know, Mm-hmm. which is how did the illegal drugs trade proliferate in the New Bilibid prison. But the chairman of the committee, Congressman Umali, said that in the event that Ronnie Dayan, who was declared in contempt for failure to appear before the committee despite the subpoena, Mm-hmm. will be arrested. The hearing might be reopened, will be reopened again. Sir, sa tingin niyo ano po ang na discover dun sa several hearings ng House? What have you established? Well, very clear po na from the testimony of witnesses ay talagang naging sentro, nag-proliferate, naging talamak ang illegal drug trade sa New Bilibid prison, especially during the last 6 years. Talaga pong pinabayaan, pinotektahan ng mga nakakataas na opisyal ang illegal na droga sa loob ng Bilibid. And nalaman din natin kung gaano kalaking pera ang umiikot dun sa mga drug trades na ito. Tama po pala yung aming assessment na from 70 to 75% ng drug trade dito sa buong Pilipinas ay niluluto o dun kakaroon ng agreement sa loob ng Bilibid. At yan ay silang nagsusupply sa buong Luzon, Visayas, and Mindanao. Sir, sa dami ng mga tumistigo, sino doon yung sa tingin niyo yung pinaka nakakagulat yung testimonya? Well, talagang nagulat ako sa testimony ni JB Sebastian. Bukod sa matalino, mabilis sa magsalita, Mm-hmm. talagang sinabi niya yung kanyang nalalaman, but hindi ko po siya tinanggap bilang isang binigyan ng immunity itong testigong ito, sapagkat ako'y naniniwala na hindi pa rin niya siniwalat yung buong katotohanan. So may mga pinili siya, ganun? Tama po yun. Halimbawa, very clear ito. Bigyan ko lang kayo ng ilang example. Mm-hmm. Na sinabi ni Ronnie Dayan na hindi niya kilala sinabi ni JB Sebastian na hindi niya kilala si Ronnie Dayan. Mm-hmm. Paano pong hindi magkakilala yan samantalang 5 taong driver, security guard ni
security At the time, Justice detail Secretary. ni Justice Secretary si Ronnie Dayan, kaya imposibleng hindi niya makilala. Bakit sa tingin niyo, bakit kaya niya tinago yun? Hindi ko po malaman kung anong kanyang play eh. Mhm. Pero nagtataka naman ako na talagang he named Secretary De Lima as the protector ng mga illegal drug traders sa loob ng Bilibid. Mhm. At sinabi rin niya na sa 5 beses na pagkakataon ay binigyan niya ng total na 10 million pesos si Secretary De Lima. Mhm. At talagang pinaghalo niya yung totoo at hindi totoo eh. Sir, si JB Sebastian, sabi nyo, hindi nyo binigyan ng immunity. Pero that's from the Secretary of Justice. That's Pero correct. binigyan siya ng immunity ni Speaker Alvarez. Can you explain ano ba yung difference po? Well, yung pong binibigay na immunity ng House of Representatives through the Speaker ay ang ibig lamang pong sabihin nun ay hindi maaaring gamitin ng sino man yung mga ebidensya or mga statements na ginamit niya during the hearing. Okay. Kaya't kay JB Sebastian po, yung kanyang mga sinabi na doon ay hindi magagamit. Halimbawa, kung hindi demanda mo siya sa court o sa Sandigan Bayan o sa Ombudsman because yun ay meron siyang immunity na hindi maaaring gamitin sa lahat ng fora yung kanyang sinabi. But kung merong mga pwede pa rin siyang idemanda, as a matter of fact, dinimanda nga siya ngayon ng BACC. Kanina. At yun naman pong immunity ino-offer namin Sa DOJ? sa DOJ, yun po yung immunity under the Witness Protection Program. Pag ikaw po ay nilagay namin sa Witness Protection Program, hindi ka maaring idemanda kahit sa forum. Kaya hindi lamang po yung kanyang sinabi sa iba, lahat po ng tungkol doon sa kaso na pinag-uusapan na hindi po siya maaaring idemanda sa anumang forum. Sir, just a small short follow-up. He's already convicted. How can a convict be witness? Well, ang in the kuwan naman po WPP? natin, halimbawa, although yung kay JB Sebastian as convicted siya ng at least 2 life terms, but halimbawa kung ang kanyang conviction lamang ay mga 12 to 20 years, then pwede siya maging I see. maging parolee sa after 10 years. So, pwede pa Pwede rin siya siyang after that. I see. Sir, hindi lang si JB, maraming mga testigo na pointed at Senator De Lima. Ano? Actually, halos pong lahat ay nag-point kay Senator De Lima na talagang siyang involved sa drug trade na as protector ng drug trade sa loob ng Bilibid. This might not be the forum na isa-isahin natin lahat mga sinabi nila. But itong sa dami ng mga nagturo kay Senator De Lima, can we expect the DOJ to file a case against her already? Actually, kung yun lamang pong ating mga nakuhang mga dyan sa testigo na tumistigo sa House, ang pagbabasehan natin ay talagang sobra-sobra na po ang ating testimonial evidence. Kaya nga lang po, ay palibasa ako po ay ang training ko bilang isang litigator sa loob ng mahigit na 40 taon ay hindi po ako nagpa-file ng kaso na hindi malakas sa lahat ng aspect. Kaya po although marami na naiinip, bakit anya hindi filean ka agad yan, ay sapat-sapat na naman ang ebidensya at even si Father Ranhel Aquino na sympathetic sa kanila ay nagsasabi na talagang kung pag-uusapan lamang yung probable cause ay sobra-sobra ng ma-establish namin. But ako po ay gusto ko pong buuhin muna yung pag-link nitong mga bank accounts, nitong mga na pinagdideposton, itong mga pinagbilhan sa illegal na droga para palakasin pa yung kaso ko. At yan nga po, at kami po ay binigyan na ng 2 reply ng AMLAC at nakuha namin doon yung mga milyon, actually bilyong nakadeposito dito sa mga accounts na ito. So, katulad halimbawa po nung
kay Falca Santos, yung witness na PSG, na sinasabi niya na siya ay inutusan ni De Lima na mag-deposit dun sa isang bangko diyan sa Sukat, at pero nakalagay sa sobre yung cheque, at binibigay na lamang sa kanya yung mga kung magkano man ang pinagpapa-withdraw. So, yan po hindi pa natin alam kung ano yung account na yan, kung nakanino mong pangalan, pero at least may lead na ako para tingnan ko kung kanino bang pangalan itong pinagdidepositohan ito ni Falca Santos. So, ganyan po. Kaya po ako'y nananawagan na sana be patient sapagkat pinalalakas ko lamang po, nagbibuild up ako ng kaso insofar as the documentary evidence are concerned. So, on top of testimonial evidence, documentary evidence, yun ang hinahanap Opo, niya. at, May timetable po ba kayo dito? wala po akong timetable na binigay sa aking sarili. Ang timetable ko po dyan ay hanggat mapapalakas ko pa yung kaso, at we are just in the process kasi tuloy-tuloy po ang pagbigay sa amin ng AMLA ng mga bank accounts na ito, mga deposits, mga bank accounts na ito. Kaya siguro po by the end of before the year ends, baka makabuo na kami. Sir, there are 7 they call themselves the real minority, no, sa House, no. Sina Ed Salagman and so on. Sabi nila ang target lang naman talaga ng hearing is to harass Senator De Lima. Ano pong masasabi niyo diyan? Actually, kung to harass lang dapat ang target ng hearing ng mga yan, hindi po totoo. Unang-una, yung hearing pong yan, ang nagpatawag dyan ay House of Representatives. Kami po hindi kaalam dyan sa paggawa ng kanilang investigation. Kaya lang, inatasan po kami na dalhin daw po namin ang aming mga resource person tungkol dito sa bagay na ito. Why did the illegal drug trade proliferate in the New Bilibid prison? Pero wala pong katotohanan. Ganyan lang po, minamouth lang pa nila itong mga minority ito. Yung sinasabi ni Secretary De Lima na itong lahat ay pangharas lamang siya, pang-persecute sa kanya sapagkat yung mga aming mga testigo ay puro bayaran, coach, tinakot, at kung ano-ano pang sinasabi. Pero hindi nagbibigay si Secretary now, Senator De Lima, ng kung bakit sinasabi niyang ito'y hindi dapat paniwalaan. Kasi po, alam natin sa batas na as between two kinds of evidence, positive and negative, yung isa nagsasabi na ikay protector, na ikaw ay binigyan ng pera, it will always prevail over negative testimony, yung bang itatanggi mo lamang. Sasabihin mo, hindi nangyari yan. So, pag yan ganyang dalawang klaseng evidence na nag-clash, definitely talo ka agad yung mga negative. Kaya dapat para paniwalaan si Secretary De Lima, Senator De Lima, dapat magsabi siya na itong binibintang sa kanya bilang protector ng illegal na droga sa loob ng Bilibid, magsabi siya doon sa kanyang mga ginawa. Ano bang ginawa mo during your time para hindi ka dapat pagbintangan ng ganyan? Ikaw ba ay nagpatupad ng ganito? Meron ka bang inalis na... Ano po yung sinasabi niya na she is the only Justice Secretary in the history of the country to stage raids in Bilibid, on Bilibid, in I think 2014, simula ng 2014. Opo, noong 2014. Yun nga po yung sinasabi nating na anong sinasabi ng mga fake trade yun kasi. Parang it was made to preempt the Coplan Cronus ng CIDG ni General Magalong. Kapagkat doon po sa Oplan Cronus ni General Magalong, nakalagay doon na pag na-raid natin yan, July pa po yan, nag-umpisa ang plano. Pag na-raid natin yan, lahat ng mga high-profile inmates ay ilalagay natin, i-isolate natin. Diyan po natakot si Secretary De Lima. Kaya't in December, although they've been planning the Coplan Cronus since July, in December, naggumawa sila ng another Oplan nomads. At yan ang ginamit niya para i-raid ang Bilibid.
At yan nga po, sinasabing nakakuha dyan ng mahigit ng 300 milyon, pero ang nire-report lamang sa dyaryo ay 1.6 million pesos. Hindi po nagustuhan yung mga nagpaplano ng Oplan Nomad, yung plano ng original plan ng PDEA, DOJ at ng CIDG na yung lahat ng mga high-profile inmates ay i-isolate kasi makakasama si JB Sebastian. So, ang ginawa nila, aside from JB Sebastian, lahat ng mga high-profile inmates nilagay nila sa MBI para solong-solo ni JB Sebastian ang pangangalakal ng illegal na droga during the 8 months that the high-profile inmates were in the NBI. Sir, sinasabi ni Senator De Lima na si JB Sebastian was a government asset, which might have been an indiscretion, kasi yung sinasabi niya, kung totoo man yan, his life is in danger. Now he is denying na government asset siya. Ano pong tingin ninyo? Actually, yung pong government asset na yan, talagang yan ay afterthought lang. Unang-una, ang isang Secretary of Justice, hindi kami nag-maintain ng asset. Sapagkat we leave them to our agencies, to halimbawa, to the NBI, to immigration, or to PDEA. Secondly, ba't mo gagawing government asset si JB Sebastian samantalang siya ang pinaka malakas na mag-deal ng illegal drug sa loob ng Bilibid. Pangatlo, bakit magiging asset si Sebastian samantalang alam ng lahat sa loob ng Bilibid na siya ang pinakamalakas sa iyo? So, paano magiging asset yan? Everybody knows him to be that strong with you. And fourth, ginawa lamang yan as an afterthought, gawa nga ng gusto niyang of all the drug lords, siya lamang ang maiwan sa loob ng Bilibid para kanyang-kanya, solong-solo niya ang pag-trade ng illegal drugs sa loob ng Bilibid. Sir, yung lumalabas doon sa hearings, so parang merong dalawang courses of action for the government. One is to file the necessary charges. Ito nga sinasabi nyo, you need to build the case, get documentary evidence, and so on. The other is to clean up Bilibid. No? What can we look forward to dun sa second part, the cleaning up of Yan po ang ginagawa natin ngayon as actually yan po ang kaya nang tanungin si JB Sebastian, ano ang pagkakaiba noong Bilibid, pagpapatakbo ng Bilibid before the SAF came in at saka nung panahon ninyo. Ang sagot niya, it's like night and day. In other words, talagang hindi na sila makapag-transact ng droga sa loob ng Bilibid. At as a matter of fact, sa assessment ng SAF is talagang 90% ng mga illegal ay nawala na. Sir, now, with respect to that, tinanong ko si Presidente kung ano ang guidance niya tungkol doon sa gagawing New Bilibid Prison sa Laur, Nueva Ecija. Although marami ang nag-oppose doon because of the masyadong mahal ang magagastos, mga up to 150 billion pesos. 150 billion. 150. Nasabi ng mga karamihan, especially si Secretary Dominguez, makakapaggawa tayo ng mga additional buildings, hindi lang dito sa Bilibid, pati dyan sa Women's Correctional at doon sa 5 pang penal farms throughout the country ng maliit lamang. But ang sabi ni Presidente Duterte, ituloy ninyo. So, gawa ng kailangan natin yan. Kaya sa November 24, magkakaroon ng submission of bids para ituloy na yung project na yun. Secretary, meron tayong mga nanonood sa Hong Kong at saka sa Singapore. Baka gusto niyong bumati naman. Ay, kumusta kayo dyan sa mga taga Hong Kong, Singapore? Naalala ko yung punta ko rin. Mukhang masaya dyan talaga sa Singapore at saka sa Hong Kong.
Magandang gabi sa inyo lahat. Secretary, meron tayong mga tanong tukol dun sa balik po tayo dun sa probe sa illegal drugs trade, ano. Before you took office, I think you already said something that to the effect na meron talagang may problema talaga yung yung bilibid dun sa drugs, ano. Anong masasabi niyo dun na ngayon after you became Justice Secretary, parang nakatutok lang kayo kay Senator De Lima? Unang-una, hindi totoo yan. Actually, yung ginagawa namin sa New Bilibid Prison sa pag-clean up sa Bilibid, yan po'y nagsimula nung kahit hindi pa kami nakaka-assume ng office. Mhm. Even before we assumed the office on June 30, ay parang ginawa ko na po yung aking gagawin dyan. I made, kinausap ko yung mga dating mga Bucor directors, tinanong ko yung kanilang mga experience katulad ni na General Binarao, yung mga superintendent at iba pang mga resource persons na tinatawag ko upang malaman ko kung anong problema. At yan po nang kami mag-assume, alam ko na po ang gagawin dyan, kaya in 20 days, alam ko na po na kailangan namin ng SAF at I've already made an arrangement with General Bato para walang problema kasi hindi mo naman basta-basta makuha yan sapagkat ang SAF is under the under DILG at because of our preparation, sandali lamang in 20 days we were able to put SAF at the New Bilibid. Pero yung pong ginagawa ko ay palibasa yan po ang talagang nakatutok, yan po ang headline ngayon, kaya parang lumalabas na yan lamang ginagawa ko. Hindi po. Marami pong mga touch agencies na Department of Justice katulad ng NBI, Bureau of Immigration, LRA, nakatouch din po sa amin ng Solgen, ang PAW. Yan pong lahat ng yan ginagawa namin. Nagkaroon po kami dyan ng pag-aaral at even before we assumed office. Kaya po hindi lamang yun laman na napakaganda ng ginagawa ng Bureau of Immigration. Gawa po nung kanilang ginawa na discovery po natin yung mga almost 200 Indonesians na nagpapanggap ng mga Pilipino, kaya't na-issuean sila ng Hajj passport, although they are Indonesians. Pero yung Hajj passport alam naman natin dito sa Pilipinas. So marami rin po silang mga ginagawa at ini-implement yung ating IACAT, yung against human trafficking. Very active po kami dyan. At of course, dito po sa NBI ay lahat po dyan ay meron tayong may talagang sa mga agencies ko na nakatouch sa DOJ ay meron tayong mga anomalyas na nililinis. But mga 3 buwan lang naman po kami, kaya kami po huwag kayong mainip at lahat po ipupuntahan natin yan. Although talagang the most urgent ay itong problema ng bilibid. Sir, about the question of the time frame, even resource persons like General Magalong, inaamin or in mga ibang mga testigo, inaamin nila na this went years before. This was going on years before, mga year 2000, parang ganun. Anong tingin niyo yan? Anong tingin niyo dyan sa ganong usapin to ko sa time frame? Tama po yun. Actually, I was corrected by General Magalong. Ang sinabi ko ay yung yung the last 6 years lamang. But General Magalong told us that yung illegal drug trade, napansin nila nung 2000 pa. In other words, 2001, 2002. Ay lumalaganap na ang illegal drug trade sa Bilibid. So may mga nagtatanong, so bakit nakatutok lang kay De Lima?
Hindi po nakatutok kay Dilima. Actually, ang nakatutok sa kami dyan ay talagang linisan ng Bilibid. Kaya lang, pag ginawa mo yan, hindi maaaring magkaroon ng ng personalities na mababanggit mo. So, it's just natural na ang personality mong babanggitin na nagpabaya o kaya nag-protect sa mga illegal drugs na yan ay yung siyempre yung head. But definitely, we have named Dilima, we have named Bukayo, we have named Ragos, at iba pang mga officers ng agency na ito. Kaya po incidental lamang yung pagiging very prominent ni Senator De Lima dito sa ginagawa namin ito. Sir, we're gonna take a break soon, but I have one more question. Prior to the House inquiry, did you conduct a probe sa Bilibid investigating the proliferation of illegal drugs? Well, I could not say that a probe, pero binisita ko po yan. Sapagkat nun nga po, wala pa kaming na-appoint na any director. As a matter of fact, up to this time, the President should have appointed the 4 directors, the principal officers of the NBP. But ngayon, yung si OIC Rolly Asuncion lamang po ang na-appoint dyan. Meron pa pong dapat 3 i-appoint sapagkat yung original na dapat head ng Bucor, si General Balutan, ay hindi na po tinuloy ni Presidente Duterte at ginamit niya yan sa PCSO. Kaya po't naghahanap kami ng isang talagang malinis, matapang na mamumuno ng Bucor. What about the other positions? Si General Balutan, isa lang dun sa ano? Opo, meron pong yung head, yung director, isa yon. Tapos meron siyang 3 deputy directors. Kaya ang lumalabas po ay itong one of the deputy directors, itong si OIC Asuncion, siya muna ang dinesignate ko as the director of the OIC director of the bureau. Sorry, correct me if I'm wrong, but the president is the one to name even to the level of deputy director? That's right. Presidential appointees po yan. We could only You can recommend. So may mga recommendations na kayo? Meron na po. At actually, yung dati nga puno na yun eh. Kaya nga lang, hindi natuloy. So, we have to vet some more names. Kaya kung merong gustong mapa-appoint sa Bucor, mag-submit lamang po sa amin and we'll consider your applications. Sir, paano niyo po nabalitaan na talamak ang illegal na droga sa Bilibid? So when you visited, when you were newly appointed, medyo alam mo na di ba? Alam ko na po. Paano niyo po nalaman? Well, nabalitaan. Kwan talaga yun. Sobra-sobra naman may mga kaibigan kami riyan. At even before the President assumed office, ang daming pumupunta sa akin, nagsasabi na dapat ganito ang gawin ninyo dyan, wag ninyong itong si ganon, ay dapat wag ninyong i-appoint yan o alisin yan. So, talagang napakarami po. As a matter of fact, nagbigay ako ng statement na after I studied what's happening in the Bilibid, sinasabi ko talaga na lahat ng aspect ng buhay dyan sa loob ng Bilibid ay talagang punong-puno ng anomalya. And ang Bucor is the dirtiest government agency ever. Wow. Okay, on that note, we are going to take a 1-minute break. So, nagkamali ako dun. Secretary, yung I wanted to first ask you, how did the President offer you the position of Justice Secretary? I know that you were classmates in law school. Was this before the election itself? Was it after the election? Ano ba nangyari? Well, during the campaign, palagi nagbibiro yan. Hindi ko malaman kung biro ito.
na pag nandun ako sa company niya, kasama-sama kami throughout the Philippines, nililibot namin yan. Ito si Pita Aguirre, yan. Valedictorian namin yan. And baka siyang maging DOJ Secretary. So, during the time na kinakailangan mo namin pumunta dun sa Davao, kasi hindi ba talagang lahat ng all ways goes to Davao at that time. Okay, all roads lead to Davao. So, nandun ako nung May 18, tanda ko pa. At mayroon kaming binigyan kami ng audience ni Presidente. 7 kami, including yan si General Esperon, si Laurel, na supposed to be Peter Laurel, supposed to be an education secretary. Yeah. Sinabi niya nagkwento-kwento noon na kung dapatan niya si Secretary Yasay ang nagkwento na dapatan niya na tulungan natin yung mga naloko nito sa mga ang tawag dito sa mga yung mga naloko nito mga educational fund. So sabi ni Presidente, dapat kuwang ka riyan, yung dapat magagaling ang mga lawyers na kukunin mo dyan sapagkat marami kang hahabulin. So, sabi dyan sa Department of Justice, dapat marami dyan mga lawyers. Hindi ba, Secretary Vitt? Ganun lang ang sabi sa. So, ganun lang. So, what I did, tumindig ako. Sabi ko, lumapit ako kay Presidente, magkatabi lang naman kami. I thank him and shook his hand. Sabi ko, salamat po, Mr. President. And that was it? That was it. So, ganun lang ka-simple. Did he give you marching orders, sir? Yes, sabi niyang ganyan, use all the resources from of your office na to rid the country of corruption, illegal drugs, and of course, yung criminality. Yan tatlong yan ang talagang binigay niya sa akin. So, even at that very moment, after our meeting, sinabi niya ganyan na baka ikaw din ang mag-ayos bit itong mga problema natin sa PCSO. Na kasi napag-alaman namin nun, even before that day, na dito sa mga small town lotteries, mga 10-15% lamang nang nakokolekte dito ang pumupunta sa PCSO. At yung 85%, 90% binubulso na ng mga operators. So as early as May 18, you were already thinking of yung sa PCSO, STL, pag-aaralan yan? Kasi sinabi niya sa akin So you take charge of that. As a matter of fact, itong STL ay nabuo na po namin yan. I reported sa cabinet kung ano ang gagawin natin procedure dyan, and hopefully we'll be able to triple, even quadruple the income of the PCSO. Kasi yung gustong-gusto ni Presidente ay matulungan talaga, gamitin niya yung pondong yan para sa health services. Sir, as Justice Secretary, you sit in the Judicial and Bar Council, which goes through the appointments of all the judges in the judiciary. May marching orders ba si Presidente pagdating sa JBC? Diyan wala siyang sinabi. In other words, talagang sa discretion na lang namin kung sino ang aming parang i-recommend sa kanya. Kasi siya naman ang mag-a-appoint niyan So, I've attended several meetings ng JBC. As a matter of fact, twice of these meetings, nagkasama kami ni Senator De Lima, she being the chairman of the Committee on Justice. Ako naman ay ex officio member being the DOJ Secretary. So, kamusta naman yung dalawang meeting na yun? Medyo very civil pa kami nun. So now it's I guess it's Senator Gordon sitting in for the Senate, no? That's right, pero hindi pa kami kakasama ni Senator Gordon. So, yung first time niya siguro baka magkasama na kami. Sir, before I leave this topic, wala kayong napag-usapan ni Presidente. There's going to be a Supreme Court vacancy in a couple of months. Wala siya, I mean, not specific names, but baka meron man siyang nabanggit na this is the kind of person that we want in the Supreme Court. Wala namang ganon. Wala namang ganon.
So, talagang sinabi naman nyo sa amin, sa aming mga secretaries that once I appoint you, I leave kung anong gagawin mo dun sa hindi kita pakikialaman. Ganun naman nangyayari. Talagang hindi siya nakikialam. As matter of fact, etong si Senator De Lima nga ay nagsasabi na what I'm doing ay gawa ng yun ang utos sa akin ni Presidente. Sa totoo lang, except when we were in Vietnam, na pag-usapan namin itong mga anomaly sa New Bilibid, kailanman ay hindi ako kinausap ni Presidente dito. As matter of fact, matagal ko nang ginagawa itong gagawin ko sa New Bilibid, hindi ko siya kinausap dyan. Hindi niya ako kinausap dyan. So the only time you talked about this was in Vietnam kasi kasama ka doon sa nagkasama lang kami, presidential nagkatabi party. lang kami sa eroplano eh. So, yun, tinanong niya sa akin, Vit, saan mo na ba, yung sinasabi mong 300 million na hindi in-account ng mga nag-raid noong December 15, 2014. Actually, sabi ko, Mr. President, that was, I found that in one of the copies that of the letters given to you. Sa dami siguro ng trabaho, hindi na niya maalala. Pero yung one of the witnesses, yung Arile, sumulat sa kanya yun eh. And I was given a copy lately lang eh. Kaya hindi lang niya naala. So mabuti lang at dala ko nun. So pinakita ko dito po sa paragraph na ito. So nabasa niya. That's the only time that we talk about this. Pero hindi niya ako pinakikialman kahit anong tungkol dito sa Bilibid prison na ito. At kaya hindi tama yung sinasabi ni Senator De Lima na we are just persecuting him. No. Ang sinabi ko sa kanya during the budget hearing, Senator De Lima, wala pong katotohanan niyang akusasyon ninyo na pinipersecute ko kayo. Ginagawa ko lamang po ang aking katungkulan or duty as a Secretary of Justice. Yung tungkol po dun sa sex video, no? Si Presidente actually ilang beses niya nabanggit eh. No? Yes. Kaya siguro dun pumasok sa isip ni Senator De Lima, for instance, na baka talagang pinipersecute kasi in the end hindi naman pinakita yung sex video dun sa hearing. Unang-una, I've never said that we should show the sex video. Alam naman natin na yung whatever proposal na yan ay nanggaling dun sa members of the Justice Committee ng House. Kaya lang, siyempre lahat naman halos nakapanood na nung mga sex video na yun eh. Yung description ni Jonel Sanchez doon sa kanyang affidavit was very vivid na doon sa dalawang sex video that he was talking about that. Actually, hindi ko pa napapanood yun eh. Napanood ko yung isa, so apparently there are several sex videos. Sir, ano pong kinalaman dun sa illegal drugs trade? Kasi nagsasabi, ba't kinakailangan ipalabas yan? Yung sex video na yan, wala namang yan may personal kay Secretary De Lima. Hindi po totoo yun eh. Because we are proving that because of the closeness relationship between Ronnie Dayan and Secretary De Lima, kaya nagkaroon yan ng parang power or authority na to go inside the jail and ask for election contributions, ask for money, for drug monies. Kaya kung yan po ay walang relasyon, ay you could not expect a driver or a security officer na pumunta sa loob ng Bilibid kung wala kang permiso or kung hindi maglalakas ng loob yan na gawin yon. But pag ang problem lang is that kaya na mayroong nagpo-propose na ipakita yung sex video kasi tinatanggi niya yung kanyang relasyon with Ronnie Dayan. Kung hindi na niya tinanggi yan, then there is no need to show the sex video. Kasi yun lang naman ang ibig sabihin nun eh. Show the sex video so that malaman mo kung ano ang relasyon nila and why itong si Ronnie Dayan ay napakalaki o napakalakas ng loob na manghingi ng pera, drug money, doon sa loob ng Bilibid.
Okay, thank you. Secretary, before we went on air, I said I'd like us to talk about some of the other things that you're doing kasi dami yung pong ginagawa eh. But before that, now we still have about 17 minutes. I'd like to ask maybe one or two questions about yung extrajudicial killings, no? First of all, how should we define EJ case? Ano ba ang extrajudicial killing? Yung pong dalawa po dyan ng meron kasing EO 35, yung extrajudicial killing, pero yung po'y limited lamang sa extrajudicial sa killings involving media men, yung mga mga Advocates. mga nasa labor, in other words, yung mga may mga special purposes Very or specific. specific interests. Mhm. Hindi po kasama dyan yung mga sinasabi nilang extrajudicial killing na nangyayari, sinasabi nila ngayon, yung mga napapatay dahil sa pag-enforce ng illegal drugs. Hindi po kasama dun sa sa definition na yun. So dito naman sa Senate hearing, dyan yung sinasabi nilang extrajudicial killing na kahit hindi involving labor or media men, ay extrajudicial killing yon. Hindi ba yung parang extrajudicial, somehow there's the involvement of the state? That's right. Yung pong parang ginagamit ang forces ng bansa para gamitin sa pagpatay ng mga kinagagalitang mga groups of persons. Sir, will we expect to see you in the Senate if the Senate Committee on Justice resumes its hearings on the EJ case? Opo, did you ever get an invitation? Actually, nangyari na po yan nung although it was not we were not invited dito sa extrajudicial killing hearing yung involving the witness Matubato, which we said that talagang coach lamang yon yung witness na yon. It's an incredible yung witness na yun eh. Sir, ano pa ba ang mga ginagawa ninyo as Secretary of Justice? You are not just focused on the illegal drugs trade. Marami po kaming ginagawa. May nabanggit po kayo kanina. Yung pong we are working, kinakailang double time na makakuha kami ng lupa so that yung aking pet project na DOJ Academy ay mabigyan kami ng pondo, mga around 100 million para sa building. So yun po ang aming nilalakad ngayon sa Appropriations Committee ng DOJ Academy to train prosecutors. Opo, yan po parang counterpart nung mga Philippine judges, yung PhilJA, na nagtitrain sila kasi nakikita natin na marami ang nadidismiss na mga cases, especially with respect to drugs, gawa ng yung hindi because of the lapses of the public prosecutors, for example. Tapos ano pong timetable dyan for the academy? Within 1 year dapat hopefully this will be approved during this budget eh. Kaya sana maisama yan. So in 1 year we could begin, so we could see we could realize this within the within 2-3 years. So ano pa po? What else ako rin po ang atasan ng ating Pangulo tungkol dun sa kanang rules and regulations tungkol po dito sa small town lottery. Okay. Kaya I believe that itong present income natin from lottery is small STL na around mga 8 billion lamang. I think we could triple, quadruple this for the next year. So, sir, hindi po kayo naniniwala yung STL is a way to cut down on wetting? Actually, it was successful. Talagang napatay ng STL ang wetting. So, ang problema is that after killing wetting, ito namang mga operators natin na nabigyan ng franchise to operate
ang nire-remit lamang sa PCSO is around 10 or 15% of the collections. So, pocketing the remainder. Paano ba dapat? All 100% or they're supposed to keep a little? No, dapat talagang 100% kasi meron 100%. silang percentage dun eh. Ang problem is that yung talagang malaki ang diferensya, tapos kulang ang dapat dun may handheld kang equipment na o gadget na pagpindot mo ron, pag may tumaya sa'yo dun, immediately nakaregister yun sa PCS. So, yun ang ideal. But because of the lack of internet facilities sa far-flung areas, hindi pa natin magawa yon. Kaya't yung collection, yung 100% reporting of collections, hindi pa natin siguro makukuha. But definitely, makakuha tayo ng 80% of collection, magkwa-quadruple po ang ating collection. How about hiring enough lawyers? I understand you have a lot of vacancies. Yan po ang pinaka-problema namin sa DOJ. Ang sabi nga namin, ang tingin ko dito, mas madali pang illegal drug trade sa solusyonan kesa dito sa mga problema namin doon sa aking backyard. Kasi we lack about 1,054 lawyers and we need to hire 1,000 more. But hindi kami makakuha. Otherwise, we'll not be able to, yung backlog namin sa cases na mga 12,000, napakarami nun eh. Sir, at the rate we're going, we could not even touch, we could not even reduce the backlog. What are the reasons for the vacancies? Not enough applicants? Not enough qualified applicants? Or not enough people interested in the, because of the salaries or whatever? Pareho rin yun, pero although talagang yung salaries ng prosecutors are now competitive sa mga private sector, but yung route ba ng mga prosecutors na pag nagkaroon ng vacancy ay dun la gustong pumunta sa judiciary. So there was even a time, an instance just this year na matagal na pinabayaan, hindi nag-appoint ang ating past president ng mga prosecutors. Kaya pagkatagal-tagal doon sa Malacanang, at so napipilitan yung because of sa katagalan, napipilitan sila mag-apply sa judiciary. So there was a time, there was an instance na itong isang prosecutor namin sa Cagayan de Oro, sa Mindanao, ay nakatanggap ng kanyang appointment for as prosecutor nung umaga, tapos nung kinahaponan nakatanggap naman siya ng appointment niya sa judiciary. Nakausap ko mismo yung nangyari. Nakakausap ko mismo yung tao ang pinangyarihan yan. So, ngayon, gawa na ang rutan niya na talagang yung aming prosecutor talagang gusto nilang maging judge. Kaya, pag nag-hearing nga kami sa JBC, sinasabi ni Chief Justice Sereno, kawawan naman dito si Secretary Vitt. Ito na naman nag-a-apply dito, mga prosecutors na naman. So, ganun ang talaga. That's why we need lawyers. Kaya, we need prosecutors at sana yung maraming mag-apply sa amin. Sir, I have a couple of questions from Facebook, but before I ask that, kasi medyo pabalik dun sa previous topic natin, ano pa bang pinagkakaabalahan ninyo? Well, itong during our visit, we need to have the president has undertook to release the Vietnamese fisherman as a sign of goodwill. Kaya yung mga may kaso dito, around 17 fishermen, ay i-release namin, and we'll be even spending for their flight home, at bibigay na i-release din namin yung kanilang mga boats. So hindi natin susunugin bombahin katulad ng ginagawa ng Indonesia. Hindi katulad. So we are also hoping that there will be internet connectivity sa amin, sapagkat hindi kami katulad nung sa
sa Supreme Court na tsaka sa Court of Appeals, yun ang gusto namin gayahin na isang pindot mo lang malalaman mo na yung status ng case. So we need internet connectivity. At yan po ang mga pinagkakabalahan pa namin maliban dito sa Bucor. Sa JBC po, how many vacancies are there sa judiciary? Marami pong sa Supreme Court wala pa, no? Wala Pero it will be coming mga December ata. So but ang daming nakalista, ang daming nag-a-apply. So talagang maraming trabaho din yung JBC. Sir, I have a question from Dom Del Pozo on Twitter. Is De Lima eventually going to end up in jail? Pag nag-prosecute po kami, ganun ang objective namin gawa ng if you prosecute, you really have to throw the books on her. Kaya yun po ang amin. That's why hindi ako nagmamadali na i-file kagad when there are still loose ends to tie. So, yun po ang objective ng isang prosecutor. To prosecute and to put the guilty in jail. Well, she enjoys some level of immunity as a lawmaker. But it depends also on the charge that he will bring against her. That's right. What kind of charge are Pag you? ang charge mo po is 6 years or above, ay hindi na po, wala na pong immunity ang mga lawmakers. They have to face the case. Ito naman sa mga kasong ipa-file sa kanya, especially under the 9165 or Dangerous Drugs Act, ay puro po malalaking matataas ang penalty nito, ranging from life almost palaging life dito life imprisonment kasi wala na tayong death penalty. Sir, the opposite question from Gaudi Kibalyo from Facebook naman. I think I would know what your answer is, but let me ask it anyway. No? Would you be willing to lose your license to practice law after 40 years of trial lawyering if it will be proved that you manufactured evidence against De Lima? Yes, and because I will never manufacture evidence. I've been practicing for so long, and maraming nag-o-offer na mag-manufacture ng evidence, but I could never be part of any kind of manufacturing of evidence. Thank you. Sir, here's another question from Twitter from Ray Trilliana. Actually, maganda to are you worried, Secretary of Justice, that the war on drugs will weaken in the long run an already problematic justice system? I don't think so. I could not see why it would weaken the justice system. As a matter of fact, we believe that this war on drugs were about 90%, 91% of the Filipinos are supporting, should strengthen the rule of law. Sir, the latest SWS survey, nabanggit niyo po yung popular support for this, shows that there is in fact a majority support for the war on drugs, but there is also majority support for the position that the suspects remain alive. Yes, I was aware of that. So paano pong how do we approach that particular issue? Kasi sinabi naman niya ng mga pulis ni Presidente Duterte, ni Chief PNP De La Rosa, na hindi kinakailang patayin kung talagang ang suspect or accused ay hindi naman lumalaban. But when your life is in danger, that's the only time when you are supposed to fire, to kill. But yan naman po talagang yan ang doctrine sa police engagement Pag ang life mo is in danger, then you are allowed to fire and maim. Sir, we have about 2.5 minutes to go. Is there something else that you're doing that media has not yet sufficiently covered? So, for instance, I did not know about the DOJ Academy. Anything else that? Hopefully, we'll be able to clean up muna kasi dun sa hindi nyo natatanong na dun sa Bucor, ang binabantayan lamang po ng SAF doon ay yung MAC Building 14 at saka
I see. maximum. Mhm. Yung pong medium Mhm. at saka minimum security hindi na binabantayan. Mhm. But because of what we did, yung po isang naming nagawa din, because of my appeal, we were able to get the donation from a Good Samaritan ng 2 jammer natin. Kaya this jammer costs 4 million pesos, and yan po ang nilagay natin doon sa Building 14. So absolutely no cell phones and other gadgets could be operated. As a matter of fact, pati yung mga kapitbahay na those within the Bucor territory ay tsaka yung mga radios ng ating mga guards could not operate because of this jammer. Kaya yun po ang nangyayari ngayon. But hopefully merong nagsabi na nag-transfer na raw po sa medium security yung mga drug lords. Kaya talagang very ingenious sila eh. Kaya sana yun ay magawang ko rin ng paraan. Sir, what makes SAF effective? Well, mayroon silang talaga mayroon silang discipline, marunong sila at hindi sila talaga nagpagamit, walang contact. As matter of fact, pag sila ay nakatakip yung kanilang mga mukha para hindi sila maging familiar with anybody, and of course to avoid So you think they are corruption proof? Yun ang kinatakutan namin noon na baka siyempre kahit anong straight pagka-straight yung mga yan ay makukurap din sila. But apparently hindi. Kaya nag-extend kami, nag-ask kami ng extension ng services ng SAF from the police, from the PNP. Okay, on that high note, we have to end. Marami pang tanong but it's already 9 o'clock. We would like to thank Secretary Vit Aguirre. Thank you very much, sir, for making time for us. Thank you, John. At thank you sa mga viewers, listeners mo here in the Philippines and throughout the world.